Alleluia, Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Father. Tayo po ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ngunit mapapansin po ninyo, nakakulay puti tayo ngayon, umawit tayo ng papuri sapagkat meron tayong ipinagdiriwang sa araw na ito. Kadalasan, ang ating ipinagdiriwang ay kamatayan ng santo o kapanganakan sa mundo ng isang santo. Pero sa araw na ito, 25 ng Enero, isang natatanging yugto sa buhay ng isang tao ang ipinagdiriwang natin ngayon. At yan ay ang aking nabanggit kanina, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. The conversion of Saint Paul. Ginugunitan natin ngayon ang pagbabagong ginawa ng Panginoon kay dating Saul na naging Pablo. Mula sa pagiging taga-usig, siya ay naging mangingibig ng Panginoon. From being a sinner to a lover of Christ. Napakagandang pagnilayan natin. Sa unang pagbasa natin ngayon, narinig natin yung mabilis na kwento kung paano si Saul noon ay numero unong taga-usig ng mga Kristiyano. Pinapapatay niya ang mga naniniwala kay Kristo. Isang araw sa Damasco, habang si Saul ay naglalakbay, isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanya na nagpahulog sa kanya sa kanyang kabayo. Matinding liwanag. At nagsalita, "Saul, Saul." Sabi, "Sino ka?" "Ako ang Kristong iyong inuusig." At sa mga sandaling iyon, nung nabulag si Pablo ng panandalian, yung sandali ng kanyang pagkakabulag ay tila panahon ng Panginoon para ayusin, linisin, at baguhin si Pablo. Ano ang magandang mensahe nito para sa ating lahat ngayon? I am sure makakarelate tayo. Karaniwan po ngayon sa panahon natin, ano yung mas malakas
na pinagtatawanan? Ano yung mas madalas na pinagkukwentuhan natin? Kapalpakan ng ibang tao. Kasalanan ng ibang tao. Ha? Ito yung ginagawa nating pastime at hobby ngayon. Ang pampalipas oras natin, pagkwentuhan natin yung mga taong nagkamali, yung mga taong nagkasala, yung mga taong namomroblema, yung mga taong naghihirap ngayon, pinagpepiestahan natin ang buhay nila. At para bang napakadaling tumawa sa pagkakamali ng iba. At kuminsan, parang mas masarap tumawa sa pagkakamali ng iba. Kaya magandang pagnilayan natin. Tandaan natin, ang langit, ang Diyos, ay nagbubunyi, ay nagagalak sa bawat taong nagbabagong buhay, sa bawat kaluluwang naililigtas. Ito ang kaligayahan ng Diyos. Kaya nga po sana, matuto tayo sa araw na ito. Ito ang baunin natin. Ito ang tanggapin nating mensahe ng pagbabagong buhay ni Pablo. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos para tigilan ng isang maling bagay, para tigilan ng isang maling relasyon, para tigilan ng isang masamang gawain, huwag kang matakot na walang tatanggap sa iyo, na walang maniniwala sa iyo, na pagtatawanan ka lang ng iba, na pagdududahan ng iba ang pagbabagong ginagawa mo. Tandaan mo, nagbabago ka hindi para kung kanino, kundi para sa Diyos lang. At huwag kang makakalimot kung paanong si Saul na matagal naging taga-usig ng ating Panginoon, hindi sinukuan hanggang hindi nagbago. Ikaw din hanggang ngayon. Ngayon ay Huwebes, nagkaroon tayo kanina ng feeding program. Abay, dumadami-dami na ulit sila, awa ng Diyos. Nung nakaraan parang 212 lang. Kanina marami-rami na ulit sila, 261. Sabi ko, bakit pakaunti kayo ng pakaunti pa rin? Father, naghuhulihan pa rin. Kahit madaling araw, nanghuhuli pa rin. Pero sana mga kapatid, alam ho ninyo, pag nakita nyo yung pagbabagong nangyari, simula nung Marso last year hanggang ngayon, yung ating mga pinapakain sa ating feeding program, makikita at makikita ninyo ang unti-unting pagbabago sa kanila. Noon, pag pinatong ang pagkain, ay talagang agawan sila. Ngayon, makikita ho ninyo kung paano unti-unti nagbago rin sila. Bakit? Dahil hindi natin sila sinukuan. Sa mga sandaling ito, alalahanin natin ang mga taong matagal na nating ipinagdadasal na magbago na. Ipagdasal natin ngayon, alalahanin natin ang mga taong konting-konti na lang susukuan na natin. Titigilan na natin. Humingi tayo sa Panginoon ng dagdag pasensya, ng dagdag pangunawa, ng dagdag awa, ng dagdag pagmamahal. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan, bukod kay Pablo, meron ding Ananias, ginamit ng Panginoon sa pagbabagong buhay ni Pablo. Sa misang ito, ialay mo ang sarili mo bilang Ananias. Gamitin ka sana ng Panginoon sa ikapagbabago, ikaliligtas ng buhay ng ibang tao. At lagi nating tatandaan, kahit kailan, hindi ka susukuan ng Diyos
hanggang magbago ka, hanggang mailigtas ka. Amen.